Ang daming handle dito pero dalawa lang yung kamay ko. So ang i-review natin dito ngayon ay paglalabanin natin itong ROG Ally X at syempre itong Steam Deck OLED. So meron rin dito guys Steam Deck na LCD pero hindi na natin ito isasama kasi hindi na to worth it para sa akin. So focus tayo guys dito sa dalawang to. So ano ba yung mas maganda dito? ROG Ally X ba o itong Steam Deck na OLED? So unahin na natin guys sa display. Ang ROG Ally X is meron siyang 7 inches na IPS display, 1080p resolution with 120Hz. Na supported niya guys yung VRR o Variable Refresh Rate. Then ang Steam Deck OLED naman guys ay mas malaki siya. 7.4 HDR OLED display na meron lang siya guys na 800p na resolution and 90Hz lang guys yung refresh rate niya. So, pag-usapan natin guys yung hindi masyado napapansin which is yung VRR. Dati kasi guys, meron ako Lenovo Legion Go. So, pareho lang sila guys ng ROG Ally. Kaso, yun, wala siyang VRR. Nung una, akala ko baliwala lang yun. Pero nung nakita ko guys yung screen na merong VRR, mas smooth pala talaga guys ang gameplay mo kaysa dun sa walang VRR. So, again, sa mga vlog ko, sinasabi ko lagi na kapag ka OLED screen, yan ang the best na screen na makukuha mo sa isang handheld. Kaso, ang lamang naman ito guys, hindi siya OLED pero meron siyang 1080p, so mas mataas yung resolution niya kaysa dito kasi nga 800p lang to. Tapos 120Hz yung kanyang refresh rate against dito na 90Hz lang. Pero ito naman guys, OLED siya, tapos mas malaki siya ng konti kaysa dito. So kung labanan guys ng display, merong mga features to na wala dito at merong mga features to na wala rin dito. No? Sasabihin lang natin guys na it's a tie yung kanilang display quality. So hindi sila guys parehong perfect pero meron ako mga hinahanap na nandito na wala dito at meron rin ako mga hinahanap na nandito na wala naman dito. So itong ROG Ally X is powered siya ng AMD Ryzen Z1 Extreme. Tapos meron siyang RDNA 3 graphics at 24GB LPDDR5X yung kanyang RAM. Dito naman guys sa Steam Deck, AMD APU with Zen 2 CPU and meron siyang RDNA 2 na GPU. So mas bago yung nandito kaysa dito. Then ang kanyang RAM is LPDDR5 rin kaso 16GB lang siya guys. So in short guys, mas powerful talaga ang ROG Ally X kaysa dito sa Steam Deck. So 1 point guys para sa ROG Ally X. So yung sinaunang labas ng Steam Deck, ang reklamo talaga dito is yung battery life. So nung lumabas yung Steam Deck OLED na solusyonan ngayon, no, kasi tumatagal na talaga yung battery life nito ng up to 3 to 4 hours. So ganoon rin guys yung problema nung unang ROG Ally. So saglit lang rin yung battery life niya. So nilabas siya nga guys itong ROG Ally X and nasolusyonan niya rin guys yung battery nun. Kasi ito guys is 80 Wh yung kanyang battery capacity. Ito naman guys is 50 Wh yung kanyang battery capacity. So kung mapapansin nyo na parang ang laki ng pagitan nila. Pero sa real world guys, kaunti lang yung lamang ng battery nito kesa dito. So siguro lamang lang to ng mga 30 minutes to 1 hour yung battery life nito kesa dito sa Steam Deck na OLED. So pagdating sa battery guys, no, another point na naman sa ROG Ally X. So kung nanonood ka guys sa mga vlog ko, lagi kong sinasabi na ang top 1 na pinakamagandang ergonomic sa akin ay itong Steam Deck. Kasi tingnan nyo naman yan, no? Parang ginawa talaga siya para sa kamay ng tao. Itong ROG Ally X, hindi ganun kalaki yung umbok niya sa likod. Kaya ito guys, kung i-compare mo dito sa Steam Deck, hindi ganun kaganda yung ergonomics niya. Kaya nga nang-order ako guys nung grip nito, no? So baka sakaling mas maging maganda yung ergonomics ko dito sa ROG Ally X. So sa build quality niya naman guys, mas gusto ko pa rin yung build nitong Steam Deck OLED. Lalo na yung mga buttons niya. Mas satisfying to para sa akin eh. Kesa dito na masyado siyang clicky. Eh no, tas minsan parang sumasabit siya eh. So ergonomics and build quality guys, no. So 1 point tayo guys para sa Steam Deck. So halos pareho lang naman sila guys pagdating sa connectivity. Ang lamang lang guys ng ROG Ally X is dalawa yung kanyang USB Type-C port. Pag nag-charge ka dito, eto pwede mo siyang lagyan ng accessories. Halimbawa, lalagyan mo siya ng AR glass, kamukha nung binili ko na X-Reel. So habang nag-charge siya guys, nagagamitan mo siya ng isa pang accessories. Hindi kamukha nitong Steam Deck OLED na isa lang talaga guys yung kanyang USB Type-C port, no. So kapag china-charge mo to, wala ka nang pwedeng ilagay na accessories dito. So pagdating guys sa connectivity, 1 point again para sa ROG Ally X. So dagdagan pa natin guys yung kanilang OS. So ito syempre powered to ng Windows 11. Ito naman guys is powered siya ng SteamOS. So kung hindi ka masyadong techie, mas maganda guys kunin mo itong Steam Deck OLED kasi talagang plug and play lang to. Gagawin mo lang dito guys, magre-register ka lang sa Steam, ilagin mo lang yung account mo dito. Pag login na account mo dito, bibili ka lang ng games and pwede mo na guys laruin yung mga games mo. So wala nang masyadong etche-bureche dito at console-like experience talaga siya guys. Kamukha nitong Nintendo Switch 2. So sa ROG Ally X naman guys, hindi siya ganun. Kasi powered nga siya ng Windows. Pero dito pwede ka rin naman maglagay ng SteamOS dito. Ayan o, so magkamukha na silang dalawa.
Diba? Yun nga lang, marami pang mga steps na gagawin kasi kailangan mo pang i-download yung SteamOS. And usually talaga guys, ang mga handheld games ay hindi talaga siya naka-design para sa Windows. So kung hindi ka masyadong techie, mahihirapan ka dito. So kung pagandahan guys ng OS pagdating sa handheld, syempre 1 point para sa Steam Deck kasi wala talagang tatalo guys sa SteamOS pagdating guys sa ease of use niya. So ang Steam Deck kasi guys, nakafocus lang talaga siya sa mga Steam games. So pwede ka rin naman maglagay dito ng ibang games kaso marami ka pang kakalikutin, and ako kasi guys, di ko pa talaga siya actually natatry. Kasi nung bumili ako ng Steam Deck talaga, ginagamit ko lang talaga to for Steam games. So sa Windows guys, mas malaki ang library na pwede mong laruin dito. Kasi unang-una, itong Steam games, pwede mo siyang laruin. Then kung member ka guys ng Xbox Game Pass, no, so pwede mo rin siyang laruin dito. And yung ibang launcher rin guys, no, kamukha nitong Battle.net, itong Ubisoft Connect, tapos yung Epic Games, pwede mo rin siya guys ilagay dito, no. So ito pakita ko sa inyo. So ito yung Armory Crate na tinatawag sa ROG Ally X, no. So makikita nyo dito na iba-iba yung icon niya. Ito guys, Tony Hawk na to, sa Xbox to. Ito namang Left 4 Dead sa Steam games to. Tapos makikita nyo dito guys, na pwede ka mag-install dito ng Chiaki na parang PS Portal. Nakakonect to sa PS5 ko, so ini-stream ko siya dito. So bakit ka pa bibili ng PS Portal kung meron ka namang ROG Ally X? And bukod dun guys, no, so pwede mo rin i-stream yung Xbox mo mismo dito. Yan, so meron rin kasi yung Xbox. So pagdating sa game library, 1 point again para sa ROG Ally X. So nga guys, is Windows OS, syempre ito is SteamOS, no. So pareho mo sila guys na pwede mo siyang ikabit sa monitor, tapos pwede mo siyang lagyan ng mouse at keyboard. Ako guys, siguro mga 12 years old pa lang ako, tutok na ako talaga sa computer. So as a PC user guys, mas pabor ako guys sa versatility nitong ROG Ally X. Kasi guys, pag nilagyan mo to ng mouse, keyboard, syempre ng monitor, so para ka ng naka-desktop na PC. So again guys, 1 point para sa ROG Ally X. And last na comparison natin guys is about sa pricing. So ang presyo guys ng ROG Ally X ngayon kapag ka brand new, mga 55,000. Ang second hand naman nito, mga 45,000. Ang Steam Deck naman guys, ang 512 gig nito ay mga 33,000. Ang 1TB niya guys ay mga 42,000. So kung value of money guys ang pag-uusapan natin, syempre guys, walang tatalo sa Steam Deck pagdating guys sa pamurahan ng handheld. Kasi once na bumili ka ng Steam Deck guys, tali ka pa rin sa Steam Deck. So pwede niyang ibaba yung presyo niya kasi nga guys, bibili ka ng game sa Steam mismo na sila rin yung may-ari guys na itong Steam Deck. Hindi ka mukha nitong ROG Ally X na pag-aari to ng Asus. So pag binili mo tong ROG Ally X na to, so wala ka na guys kailangan pambilin sa Asus. So bibili ka na guys ng games doon sa mga kumpanya na hindi pag-aari ng Asus. Kamukha ng Steam, kamukha ng Epic Games, kamukha ng Xbox. Kaya guys, mas mahal talagang binibenta yung mga handheld na kamukha nitong ROG Ally X, kamukha ng Lenovo Legion Go, kasi dito guys sa Steam Deck OLED. So kung value for money guys ang pag-uusapan natin, 1 point again guys para sa Steam Deck. So ito na guys yung total score natin. Syempre pagdating sa display, tie lang sila. Pagdating naman sa performance, battery, connectivity, game library at versatility, panalo guys ang ROG Ally X. Pagdating naman guys sa ergonomics, OS, ease of use at syempre sa presyo, panalo naman guys ang Steam Deck. So ang conclusion natin guys ay depende pa rin sa'yo. Syempre ang unang-una guys yung budget mo. So kaya mo ba guys maglabas ng 55,000 para sa brand new ROG Ally X? So kung hindi mo kaya yun guys, syempre dito ka na sa Steam Deck. Pangalawa guys, techie ka ba? Kasi kung hindi ka techie, dito ka ulit sa Steam Deck. Pero kung techie ka naman guys, mas mai-enjoy mo guys itong ROG Ally X. Lalo na guys kung matagal ka nang gumagamit ng Windows na OS. Kung okay lang naman sa'yo guys na medyo mababa yung graphics ng mga bagong games, no? Syempre sa Steam Deck ka na. Pero kung gusto mo talaga guys ng best experience sa graphics and syempre sa performance, syempre guys, sa ROG Ally X ka. At kung may napili ka na guys sa dalawang to, so maglalagay ako ng link sa description section ng video na to, at make sure lang guys na yung link na yun nakiklik mo para hindi ka ma-scam. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam! Shhh!